Niloko at pinagpalit sa katrabaho ang nerd na si Darcy ng kanyang nobyo. Dahil nasasaktan sa tuwing nakikita ang dalawa, napagdesisyonan niyang humanap ng lalaking magpapanggap bilang boyfriend niya. Sa kumpanya, may nahila siya ng kung sinong lalaki't ipinakilalang nobyo. Hindi siya makapaniwala na iyon pala ang CEO ng kanilang kumpanya. Happy anniversary! Binuksan ni Darcy ang likuran ng kotse. Nagliparan ng iba't ibang kulay ng lobo mula roon. Ngiti-ngiti niyang tiningnan ang 1 taon ng nobyo na si Chad. Tiningala nito ang mga lobo na inilipad sa itaas bago sinalubong ang kanyang tingin. Kinuha niya ang cake na nasa likod ng sasakyan at inilapit dito. Happy anniversary, Chad. Sana mas marami pang anniversaries ang ma-celebrate natin. Sabay tayong mag-blow ng candle para matupad ang hiling natin na magsama forever, okay? Sabi niyang tinapat ang nakurubang labi sa kandila. Sinulyapan niya pa ang nobyo at tinanguan ito para sabayan siya. Ipinikit ni Darcy ang mga mata para hipan ng apoy ng kandila. Happy anniversary ulit, Chad. Natigilan siya nang magmulat ay wala na ang nobyo sa harap niya. Chad? Naroon na ito nakatayo sa tapat ng sariling motorsiklo. Chad, sandali! Sinundan niya ito habang hawak pa rin ng cake. Uuwi ka na agad? Patamad na sinalubong nito ang mata niya. Tapos naman na ang anniversary natin. Hindi pa, may regalo pa ako sa'yo. Doon kumislap ang mga mata ng nobyo. Talaga? Oo, sandali lang. Tumalikod siya pero humarap din ang iabot ang cake dito. Eto ang una, pero kukunin ko ang susunod na surprise. Nasa likod yun ng kotse. Nagmamadali si Darcy sa pagbalik sa sasakyan. Nakangiti niyang kinuha ang 2 kahon ng regalo bago bumalik sa pwesto nito. Heto ang pangalawa. Sabik na ibinalik muli ni Chad ang cake sa kanya bago binuksan ang kahon. Pero mabilis ding nawala ang saya sa mukha nito. Photobook na may laman na pictures nating dalawa sa loob ng 1 taon. Masayang anya. Seryoso siyang sinulyapan ng nobyo. Ito lang pala. Matamlay nitong wika pagkatapos ay walang gana iyong ibinalik sa kanya. Para sa iyo yan, regalo ko. Gamit ang 1 kamay, hinila niya ang bag nito, binuksan at nilagay ang photobook sa loob. Akma itong magrereklamo nang itapat niya sa bibig nito ang 1 pang regalo. Ano ba yan? Layo ni Chad. Buksan mo, dali na. Ngiting-ngiting utos ng dalaga. Pinanood ni Darcy na buksan ito ng nobyo. Nagmadali lang ito nang makita ang kahon ng bagong cellphone. Doon lang niya nakita ang ngiti nito nang sulyapan siya. Para sa'yo yan, anniversary gift ko sa'yo. Ito ang latest version ng gamit kong puna. Happy anniversary. Bati niya. Akma siyang yayakap nang talikuran ng tuwang-tuwang si Chad. Sumakay na rin ito ng motor kaya naiwan siyang mag-isa't alangang nakangiti. Wala man lang siyang regalo sa akin? Tanong niya sa sarili habang pakamot-kamot sa buhok niya. Ma'am, tapos na po ba? Nilapitan siya ng may-ari ng surprise car rental service. Tumango siya pagkatapos ay kumuha ng pera sa wallet para magbayad sa naging serbisyo. Salamat po, ma'am. Salamat din po. Pagod siyang ngumiti. Darcy! Napahinto siya sa pagbaling sa mga naiwang mga gamit nang makita ang binabaing kaibigan na si Tetay. Oh my dear friend, tapos na ba ang pa-surprise sa not so good mong jowa? Inirapan niya ito pagkatapos, inilapat ang bumabang malaking salamin sa mga mata. Inayos niya ang pagbitbit sa kahon ng cake. Nasaan na siya? Sabay na silang naglakad magkaibigan nang makapagligpit. Umalis na. Hay, hindi ka man lang tinulungan. Pagod din naman siya sa trabaho eh. Anong regalo niya sa'yo? Ngumuso si Darcy. Wala na naman. Hoy Darcy Maribulokbok, ano ka ba? Reyna ng mga martir? Sobra ka naman, Tetay. O sige, asukal di mama na lang para sweet. Hindi naman yun ganun. Anong hindi? Hoy babae. Pilit siyang hinarap ng kaibigan. Simula noong unang mansari niyo, ikaw nang nagregalo. Simula sa branded na damit at mga sapatos. Tapos yung jowa mong yan, kahit 1 pirasong gumamela kahit lanta na hindi ka mabigyan. Tetay, hindi naman nasusukat ang pagmamahal sa mga material na bagay, no? Bakit ikaw tong bigay ng bigay? Yun ang paraan ko para mapasaya siya. Darcy, hindi sa sinisiraan ko yung Chad na yan. Pero ramdam ko sa babaeng katawan ko, hindi malinis ang intensyon niya sa'yo. Sobra ka naman. Kulang na lang sabihin mong pangit ako ah. Hindi yan ang sinabi ko.
Pero yan din ang ibig mong sabihin. Kaibigan ba talaga kita? Kunwaring nagtatampo niyang tanong. Oo naman, my dear friend. Kaya nga nagsasabi ako ng totoo sa'yo eh. Malalim na hiningang pinakawalan ng dalaga bago seryosong napatitig sa kaibigan. Oh, sinong may birthday? Sinalubong si Darcy sa loob ng bahay ng binatilyong kapatid na si Junie. Inagaw agad nito ang hawak niyang kahon. Anniversary namin ng boyfriend ko. Napabunghalit ito ng tawa kaya otomatiko niyang binatukan. Kayo pa rin? Oo, kaya kumain ka na lang dyan. At wala namang nakakatawa sa relasyon naming dalawa, no? Dire-diretso siyang pumasok sa kwarto. At nang maupo sa kama, pinagmasdan niyang sarili sa salamin. Hindi siya kagandahan noon at hanggang ngayon. Simula sa buhag-hag at makapal niyang buhok na kasing kapal ng salamin niya sa mga mata. Pati na rin ang braces niyang taas-baba dahil sa hindi pantay-pantay na mga ngipin. Itsura talaga niyang perpektong larawan na kung tawagin ay mga nerd sa kwento. Pero hindi naman ganoon kasalimuot ang istorya ng kanyang buhay. Dahil kay Chad na kanyang gustong-gusto at naging nobyo pa. Kaya nga sobra-sobrang pagmamahal na ibinigay niya sa lalaking nagmahal sa kanya. Kinaumagahan, nakatanggap si Darcy ng mensahe mula kay Tetay. Sa isang coffee shop ang diretso niya na malapit sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Agad siyang inabutan ng kape ng kaibigan. Sorry sa nasabi ko sa'yo kahapon. Pakunwari siyang umirap. Kunin mo na to, paborito mo tong matcha. Darcy, high school pa lang kaibigan mo na ako. Kaya nga gusto kitang payuhan. Pero kung talagang gusto mo si Chad, bitin ni Tetay, ano bang magagawa ko? Sa loob ng isang taon, wala na akong ginawa kundi talakan ka dyan sa love life mo. Kaya ngayon, support na lang kita. Talaga? Natutuwang tanong ng dalaga. Oo, kung talagang gusto mo siya at gusto ka niya, suportahan kita. Baka naman talaga iba lang ang paraan ng pagmamahal ni Chad sa'yo. Salamat, Tetay. Hanggang sa lumampas ang tingin ng binabae. My dear friend, bakit? Walang ideyang tanong ni Darcy nang sumimsim ng kape. Ano nga yung iniregalo mo kay Chad? Cellphone. Cellphone? Yun bang Omniphone? Oo. Kulay black ang case? Oo, may free case yun. Nakakunot noon niyang tiningnan ng kaibigan. Sandali, bakit alam mo? Itinaas nito ang hintuturo na takang sinundan naman niya ng tingin. Lumaki ang mata ni Darcy nang pakatitigan ng cellphone na pamilyar sa kanya. Yun nga ang cellphone na binili ko sa kanya. Mabilis siyang tumayo at nagtungo sa kabilang mesa. Tiningala niya si Chad at ang babaeng kaharap nito. What's the meaning of this? Gigil niyang litanya. Nagkatinginan ng dalawa. Malakas niyang hinampas ang ibabaw ng mesa na nagpaigtad sa mga ito. Nakuha na nila ang atensyon ng mga taong nasa loob ng coffee shop. Niloloko mo ba ako, Chadrin? Tanong niya rito nang ihilig ang mukha niya. Narinig niya ang maliit na pagtawa ng babae at iyon ang isa sa mga bagong empleyado ng department nila, si Erica. Chad, kilala mo ba siya? Mayabang ang ngiti nito. Agad na bumaling si Darcy sa nobyo. Ipakilala mo nga ako sa haliparot na to kung sino ko sa buhay mo, Chad. Kumpiyansa niyang sagot nang ituwid ang likod niya. Hindi ko siya kilala. Halos manlambot ang kanyang mga binti sa harapang pagtanggi ng nobyo sa kanya. Hindi ko siya kilala. Isa siyang stalker na sunod ng sunod sa akin. Kaswal na paliwanag ng binata. Tiningala pa ng dalaga si Erica na nakataas ang kilay. Hindi ka naman siguro baliw na nerd na patay sa boyfriend ko, no? Boyfriend? Yes, 1 month na kami. Segunda ni Chad. Ang kapal ng mukha mong lalaki ka. Pinigilan niya si Tetay nang akmang lalapit sa mesa ng nobyo. Ako nang bahala sa mga ganitong klaseng tao. Kalmado niyang sabi bago humarap sa mga ito. Kinuha niya ang cellphone na hawak ni Chad at gulat itong napatayo. Hindi pa to fully paid. At buti na lang, hindi ko binayaran ng buo. Galit niya itong pinakatitigan. Hubarin mo yung relo mo. Pati na rin yung t-shirt mo. Are you crazy? Galit na tumindig si Erica. Seryoso niya itong nilinga. Tumahimik ka! Naniningil lang ako. Binalikan niya ng tingin ng manlulokong nobyo. Pati yung sapatos mo. At bakit naman niya gagawin yun? Tanong ng bago nitong nobya. Dahil ako lang naman ang namili ng lahat ng suot ng boyfriend mo. Tanggalin mo na lahat yan. Walang emosyon niyang tinignan si Chad. Pero binigay mo na sa akin to. Di ngayon binabawi ko na. Nilinga niya si Tetay. Alam mo na ang gagawin.
Nakangiting tumango naman ng kaibigan. Hoy tetay, huwag kang lalapit sa akin. Banta dito ni Chad. Habang ginagawa ng kaibigan ang inutos niya, kaswal na kinuha ni Darcy ang wallet na nasa ibabaw ng mesa. Binuksan niya iyon at kinuha ang ilang perang papel. Huwag mo nga siyang nakawan. Akmang lalapit sa Erica ng kanyang harangin. Hindi ko siya ninanakawan. Utang niya to. Sinisingil ko lang. Napaawang naman ang bibig nito habang hindi makapaniwala ang anyo. Ibalik niyo yan. Sigaw ng nahihiyang si Chad sa loob ng coffee shop. Nakatakip ang dalawang kamay nito sa pagitan ng mga hita at panloob lang ang suot. Nakangiting nakipag-apiri si Darcy kay tetay. Pareho silang naglalakad nito sa labas. Bitbit ng kaibigan ng pantalon, sapatos, relo at kamiseta ng manluloko niyang nobyo. Quits na kami sa pagpapahiya niya sa akin. Nakangisi niyang saad. Nang makapasok sa kumpanya, ay inilagay ni Darcy ang mga gamit sa ibabaw ng mesa ng ilang lalaking kasamahan. 2,000 na lang tong sapatos, dating 8,000 yan. Etong t-shirt naman 500 na lang. Etong relo, kahit tulugan ninyo, may kamahalan yan. Isa-isa niya iyong inilagay sa tapat ng mga ito. May garage sale ka ba? Tanong ng isa ng kuni na tignan ng sapatos. Oo, marami pa akong ibebenta sa susunod. Bayaran nyo na yan. Nakalahad ang palad niya nang ilagay ng mga ito ang bayad. Nang bumalik sa mesa niya, nilapitan niyang tuwang-tuwang si tetay. Yun ang bagay sa Chad na yun. Salamat naman at nagising ka na sa pagkamartir mo sa lalaking yun. Tumango ang seryosong si Darcy. Ang tagal kong nagbulag-bulagan. Ang akala ko iba lang siyang magmahal. Yun pala, hindi niya ako tunay na minahal. Nababasag niyang wika. Hinawakan siya sa balikat ng kaibigan. You deserve so much better, my dear friend. Mabuti kang tao, magalang, mahusay sa trabaho. Ano pa ba? Nag-isip ang kaibigan ng isusunod. Ma? Tanong naman niya habang abang-abang. Mapagmahal sa pamilya. Dugtong ni tetay. Napairap siya rito. Kailan mo ba isusunod ang maganda? Napahalukip-kip niyang tanong. Ngumiti ang binabaing kaibigan. Maganda ka sa mga mata ko, Darcy. Gets ko na, tetay. Sino ba naman kasing magseseryoso sa tulad kong tsaka? Samantalang kahit nga ubod na ng ganda, niloloko pa. Mapait niyang patuloy. Hoy, my dear friend, grabe ka naman sa sarili mo. Totoo naman ang sinabi ko. Kaya lang ako ginawa ni Chad dahil sa mga binibigay ko sa kanya. Sa loob ng 1 taon na hindi ko natandaan na tinuring niya akong espesyal. Darating din ang araw na makakatagpo ka ng taong mamahalin ka ng buong buo, Darcy. Nakangiting pinagmasdan siya ni tetay at ipaparamdam na ikaw ang pinakamaganda. Tingin mo, may ganoon pa kayang lalaki ngayon? Oo naman, at makikilala mo rin siya. Umugong ang bulungan sa loob ng opisina, kaya magkapanunod silang napalingon na magkaibigan. Naroon si Chad, nahihiya pa rin ang anyo. Kaangkla nito si Erica na masama ang tingin sa kanila. Pareho namang napangiti sina Tetay at Darcy hanggang sa magsalita ang isa sa kasamahan nila sa trabaho. Kaya pala binibenta na ni Darcy ang mga gamit mo, Chad. May bago ka na palang jowa. Doon naglaho ang magandang ngiti ng dalaga. Bumalik lang sila sa kanya-kanyang mesa nang mag-umpisa na ang trabaho. Wala sa loob na kinuha ni Darcy ang cellphone na binawi niya mula sa dating nobyo at napakurap siya nang makita roon ng mga matatamis na kuha ng litrato ni Chad kasama ang bago nitong nobya. Hindi niya na malayan ang pagtulo ng luha. Nang tanawin ng dating nobyo, malungkot siyang napangiti. Binalingan niya rin si Erica na posturang-postura. At parang hindi niya masisi si Chad kung bakit siya nito pinagpalit. Mas hamak na mas maganda ang nobya nito. 100 paligo ang lamang nito sa kanya. Natitigan ni Darcy ang sarili sa bilog niyang salamin na naroon. Hinawakan niyang buhaghag niyang buhok. Kapalit-palit ba talaga ako? Natanong niya sa sarili. Nang mag-uwian, matamlay niyang pinanood sina Chad at Erica. Magkahawak pa ang kamay ng mga ito habang palabas ng kumpanya. Na tila ba, walang nangyarit hindi nakasakit ng damdamin. Isang malalim na hininga ang ginawa niya at tumalikod. Friend, mula sa likuran, nabangga siya ni Tetay sa pagmamadali. Alam mo ba, bukas may pagbabago raw sa kumpanya. Anong pagbabago? Papalitan na raw ang CEO natin. Umangat ang magkabila niyang kilay. Magli-leave na daw si Sir bago ang retirement niya. Sino daw ang papalit sa pwesto niya? Yung apo raw? May apo pala si Sir Jaime?
Tumangutango ng sunod-sunod si Tetay. At ang balita, gwapo raw. Bumagsak naman ang balikat ni Darcy bago pinagpatuloy ang paglalakad. Anong gagawin ko sa gwapo? Kahit nga hindi ka gwapuhan, hindi naman ako magustuhan. Ano pang pag-asa ko sa kanya? Nawawalan niyang pag-asang saad. Kinaumagahan, natagpuan ni Darcy ang sarili sa harap ng counter ng coffee shop. Ma'am, ano pong order niyo? Matcha latte. Walang gana niyang tugon hanggang sa may marinig siyang palapit. Anong gusto mo, babe? Dumating sina Erica at Chad. Tulad ng nakaraan ay tila hindi mapaghiwalay ang dalawa. Nandyan ka pala, Darcy. Kunwari noon lang siya napansin ni Erica kahit na halos magsikuhan sila. To be honest, mas lalo kang nagmukhang weirdo. Hirap ka bang tanggapin na ako talaga ang girlfriend ni Chad? Alam mo, babe, sigurado kung hindi na siya ulit magkakaroon ng katulad ko. Mayabang na segunda pa ng dating nobyo. Nanipis naman ang labi ni Darcy sa narinig. You're right, babe. Sino pang papatol sa katulad niyang parang noodles ang buhok? Alam niyo, gusto ko sanang magkape kanina Kaya lang nawalan na ako ng gana nung makita kayong dalawa. Walang emosyon niya lang natugon sa mga ito. How dare you? Napangiti lang si Darcy sa inis na si Erica. Alam mo, kung gaano tatagal yung pera mo, ganun din si Chad sa'yo. Akma siyang lalapitan nito nang matapang niyang sinalubong. Maganda ka lang, pero mukha kang walang pera. Ikaw, may pera ka nga, pangit ka naman. Sagot naman ni Erica. Anong sabi mo? Siya naman ang napikon. Ang sabi ko kahit may pera ka, wala pa ring magkakagusto sa'yo. Napatingin si Darcy sa paligid. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Muli niyang binalikan ng atensyon si Erica na kumpiyansang nakangiti. At paano ka naman nakakasigurado na hindi ako magkaka-boyfriend? Pilit niyang itinaas ang mukha niya. May salamin ba sa bahay niyo? Tanong ni Erica habang natatawa. May boyfriend na ako. Mabilis niyang sagot. Natahimik ang dalawa. Oo, tamang narinig niyo. May bago na akong boyfriend. At sino naman? Natatawang tanong ni Erica. Coffee for Mr. Americano. Tawag ng cashier. Excuse me? Kaswal na dumaan ang lalaki sa gitna ng tatlo. Napatingin si Darcy sa estrangherong nakatalikod. Akma itong maglalakad nang malakas niyang hablutin ng braso at iharap sa dating nobyo at kay Erica. Siyang boyfriend ko. Awang ang labi ng mga kaharap. Ako? Takang tanong ng lalaking kapit-kapit niya sa braso. Dahan-dahan niya itong nilinga. Nagtama ang kanilang mga mata. At kulang na lang, himatayin si Darcy nang makita ang gwapo nitong anyo. Hindi magawang kumurap ng kanyang mga mata. Hanggang sa tumawang magkasintahan sa kanilang harap. Alanganin niyang nilingon ng mga ito. Gasgas na yan, nerd. Sambit ni Erica nang umikot ang mga mata. Hihila ka ng kung sino para ipakilala mong boyfriend para hindi ka maging kaawa-awa. Darcy naman, sarkastikong sabi ni Chad. Nakangisi ito nang ilapit ang mukha sa kanya. Hindi mo naman kailangan magsinungaling. Alam naman namin na walang papatol sa'yo. Napakurap ang dalaga. Malinaw niyang naririnig ang bulungan ng mga tao sa loob ng coffee shop at hindi niya alam kung paano tatakasan ng nakakahiyang eksenang ito. Hiling niya na sana, mahati na lang ang kinatatayuan at buong-buo siyang kunin. Miss Matcha and Mr. Americano, tawag muli ng cashier. Inabot ng lalaki ang 2 kape bago bumaling sa kanya. We got our coffee, love. Parang isang robot kung paano luminga si Darcy sa estranghero. At nang umiti ito, doon lang kumurap ang kanyang mga mata. Hawak nito ang mga kape nila. Nakaangat ang magkabilang kilay niya habang nagtatanong ang anyo. Let's go now? Oo, love. Nauutal niyang sagot. Inangat ng lalaki ang braso sa kanya. At nang mapatingin sa dalawa, sabik siya doong umabrisyete. Sandali lang, love. Baka pwede ka munang mag-hi sa pabigat kong ex at sa bagong GF niyang feeling maganda. Bumaling naman ang estranghero sa mga kaharap na hindi makapaniwala ang mga itsura. Hi, I'm Luigi, Darcy's boyfriend. O ano, Erica? Nakita mo ba ang pagkakaiba ng ipinalit ko sa jowa mo ngayon? Mayabang na tinignan ito ni Darcy. Ganito dapat ang ipinangangalandakan. Gwapo, mabango. Hindi yung hindi ka nangakagwapuhan, galing pa sa nakaw. Inis naman ang itsura ni Erica. Binalingan ng tingin ni Darcy ang lalaking nagligtas sa kanya. Halika na, love. Sayang ang oras sa dalawang to. Malawak ang ngiting sinampilad niya
ang buhaghag niyang buhok. Sa pagtalikod, ramdam ng dalaga ang panginginig ng mga binti. Mabuti na lang, kip-kip ng mabuti ng lalaki ang kamay niya. Nang makalabas sa restaurant, marahang bumitaw si Darcy sa kunwaring nobyo. Seryosong humarap naman ito na hindi niya masalubong. Natatarantang sinulyapan niya ang kaping hawak pa rin ito. Salamat. Pasensya ka na rin sa nasabi ko. Sige, mauna na ako. Kinuha niya ang kape at patakbong tumawid ng kalsada. Nakangiting tinatanaw na lang ito ni Luigi habang palayo, hanggang sa mapaseryoso rin siya nang maalala ang nangyari sa loob ng coffee shop. Napatingin siya sa hawak na kape. Sandali. Nang muling tanawin ay wala na ang babae. Muli niyang tiningnan ang hawak bago maliit na napangiti, hanggang sa tumunog ang cellphone niya kaya nagmamadali niya iyong kinuha. Lolo, nasan ka na ba? Talaga bang pinaghihintay mo ang mga board members sa unang araw mo sa pwesto? I'm sorry, Lolo. I'll be there in a minute. Ibinaba niya ang tawag bago nagtungo sa nakapark na kotse. Nang mapahinto sa harap ng kumpanya ng pamilya na isang real estate development company, inayos ni Luigi ang kurbada at suot na suot. Sa opisina ng kanyang lolo ang kanyang diretso. There he is. Come here, Apo. Tumayo si Jaime. Ganoon na rin ang mga kaharap nito. I'm here with the executive board members. Pagbibigay alam pa ng matanda nang makalapit ang binata. Formal na nakipagkamay si Luigi sa mga ito. Good morning. I'm John Luigi Carpio. It's a pleasure to meet all of you, gentlemen. Of course, we know you. Ikaw lang naman ang nag-iisang apo ni Jaime na lagi niyang ipinagmamalaki. Sagot ng isa. Nagtawanan sandali ang mga ito. Nasulyapan niya ang nakangiting lolo. I'm sorry. I'm really just proud of you, Apo. Thank you, Lolo. Having said that, alam niyo ng back and forth itong si Luigi sa States, but this time, he's going to stay in the country for good because he will take over the company. Formal na sabi ni Jaime. Nakangiting tumango-tango ang kanilang mga kaharap. Let's sit down for a bit. My secretary will call me for the announcement this morning. Tumalima naman ang mga board members. Sinulyapan ni Jaime ang apo. Nakangiting tumango si Luigi bago na upo. Naglalakad si Darcy kasabay ang halos lahat ng empleyado ng kumpanya. Siguradong ipakikilala na nila ang bagong CEO. Sabik na wika ni Tetay. Wisit siyang napairap nang makita sina Chad at Erica na magkakapit na parang mga tuko. Nakakasira talaga ng araw tong dalawang to. Anya, huminto sila sa nakaayos na ground floor at naroon ang mas marami pang empleyado ng kumpanya. Nang dumating ang mga boss, doon na tuon ang kanilang atensyon. Now that everybody's here, we can proceed with the announcement. Simula ni Jaime habang nasa gitna. I know you've heard the news that I'm taking my leave because of my coming retirement. Nanatiling tahimik ang labi. However, I'm confident that I'm leaving the company in capable and trustworthy hands. I'd like you all to meet my grandson, who will be taking the seats as the new Chief Executive Officer, John Luigi Mendez Carpio. Umugong ang palakpakan sa anunsyong yun. Sabay-sabay na natuon ang atensyon ng mga empleyado sa lalaking nagtungo sa gitna. Siya na yata ang pinakagwapong nilalang na nakita ko. Simula ngayon, hindi na talaga ako magli-leave. Patuloy nang kinikilig na si Tetay. Nangangarap itong nakatingin sa pwesto ng bagong CEO. Laglag naman ang panga ni Darcy habang nakatingin doon. Naroon ang kanilang magiging boss, ang lalaking basta niya hinila para ipakilalang boyfriend. Nangangatalang kamay niyang hinubad ang suot na salamin sa mga mata at pinunasan ng suot na damit. Pagkatapos, muling ibinalik para makasigurado sa nakikita. At hindi nagbago ang mukhang yun, na mas lalo lang naging gwapo dahil sa magandang ngiti nito sa labi. Maraan silang nagkatinginan ni Chad at Erica. Takot na ngiti ang kanyang nagawa. Good day, everyone. I'm John Luigi Mendez Carpio of Carpio Real Estate Development Company, and I'm excited to lead this exceptional company and drive our mission delivering innovative property design and sustainable building practices that exceed our clients' expectations. Formal na pahayag ng CEO pagkatapos ay maliit na ngumiti hanggang sa mapakunot-noo ang binata nang matanaw ang isang pamilyar na muka. Napangiti siya nang makita ang babaeng humila sa kanya sa coffee shop. I'm so excited to work with all of you. Makahulugan niyang dagdag. Mula sa malayo ay kitang-kita ni Darcy ang tuwid na tingin ng CEO.
Itinaas nito ang kamay kaya napatingin sa kanya ang mga naroon. Alangan ang naging ngiti niya. Thank you all for your time. You can go back to work. Magaan na utos ni Luigi. Unang tumalikod at mabilis naglakad ang dalaga pasakay ng elevator. Sumunod naman sa kanya ang mga kasamahan sa departamento. Kilala mo ba si Sir? Kaano-ano mo ang bagong CEO? Bakit kanya kinawayan? Darcy, tahimik! Sigaw niya nang humarap sa mga ito. Napaataras naman ng lahat ng mga kasamahan na sunod-sunod sa kanya. Napahinga siya ng malalim. Kilala mo nga si Sir Luigi, friend? Tanong ng nakangiting si Tetay. Bumalik na tayo sa trabaho. Sagot niya nang tumalikod. Patuloy sa pagbubulungan ng mga kasamahan niya nang bumalik sa kani-kanilang pwesto. Nagmamadali ang kamay ni Darcy sa pagtipa sa kaharap na computer. Gusto niyang makalimot na ang hinila niyang lalaki para sabihing nobyo ay apo ng dating CEO na ngayon ay ang bago na nilang boss. Dahil hindi mapakali, kinuha niya ang tumbler bago lumabas ng department. Natigilan siya nang ang makasalubong ay ang hindi pa gustong makita. Hindi mo siya boyfriend, tama? Harang sa kanya nang nakangising si Erica nang humakbang. Humakbang siya sa kabila nang ang dating nobyo naman ang tumapat doon. Nagpanggap lang siyang boyfriend mo? Pilit na lumalapit sa kanyang dalawa kaya siya ay napaatras. Napasandal siya kung saan habang ginigit-git ng magkasintahan at nang yumuko nahulog ang salamin niya. Aminin mo na kasi, hinila mo lang siya sa coffee shop para ipakilalang boyfriend mo kahit alam naman nating lahat na hindi mo magiging boyfriend ang apo ng isang CEO. Patuloy ni Erica. Hindi ka lang nerd, sinungaling ka pa. Akma siyang itutulak ni Chad nang may pumigil sa kamay nito. Napahiyaw ito sa sakit habang nanlalaki naman ang mata ni Erica nang makita ang bagong CEO. I do not tolerate harassment in this company, especially against my girlfriend. Napatingin si Darcy sa boss. Sinulyapan naman ni Luigi ang babaeng empleyado. Sandaling bumaba ang mga mata niya sa ID nito. Miss Erica Santos? Tanong niya. Kinabahan naman itong tumango. Gusto mo bang magtrabaho sa ibang kumpanya? Po? Pabalyang binitiwan ng CEO ang hawak na kamay ng lalaki. Nagtabi ang dalawa habang parehong nakayuko. There's no place for bullying in my company. Wika ng binata habang nakatingin sa mga empleyado. If this happen again, hindi ako magdadalawang isip na tanggalin kayo sa trabaho. Naiintindihan nyo? Yes sir. Nakayuko pa ring sagot ng dalawa. Back to work. Natatarantang umalis sa harap ni Luigi ang dalawang empleyado. Agad namang bumaba si Darcy para hanapin ang salamin sa mga matang nahulog sa sahig. Napatingala siya nang may mag-abot sa kanya noon. Malabo man ang rehistro sa kanyang paningin, kilala niya kung sino ang kaharap niya. Are you okay? Tanong ng bagong CEO. Mabilis naman siyang tumayo at kinuha iyon bago isinuot. Okay lang ho sir, mauna na ho ako. Do you still have my copy? Otomatikong napahinto naman si Darcy habang nakatalikod. Masyadong matamis ang matcha mo. May I have my Americano black please? Napakunot noon naman ng marahang humarap na dalaga. Natatandaan niyo ho ako sir? Of course, how can I forget you? Maliit na napangiti si Darcy pero naglaho din yon nang muling magsalita ang kaharap niya. Ikaw lang kaya ang may ganyang buhok dito. Bring my coffee to my office. Sandali sir, huli na nang tawagin niya ang boss dahil naglakad na ito paalis. Malamig na ang kaping hawak ni Darcy nang umikot ang swivel chair. Nagplaster siya ng ngiti sa labi. Heto na po ang kape ninyo, sir. He's your ex-boyfriend? Ho? Yung agent assistant kanina. Yung kasama ni Miss Santos. Inalis na niya ang peking ngiti sa labi at tumango. Oho, why are you allowing them to do that to you? Tinungo niya lang ang ulo. Totoo naman po ang sinasabi nila. You shouldn't give them the right to treat you like that. No one is ugly. Is it just how people see it? Napatingin si Darcy sa seryosong boses ng CEO. Napahinto din ito nang magtamang mata nila. Nilinis ni Luigi ang lalamunan at yumuko sa mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo idadamay sa problema ko. Kaklaruhin ko rin ho na hindi ko kayo totoong boyfriend. May papakilala ka na bang iba? Putol nito sa kanya nang tumingala bago komportabling sumandal sa swivel chair. Hindi mo naman kailangang bawiin ang sinabi mo.
Ho, we can continue pretending. Naguguluhan itong pinagmasdan ni Darcy. Ano hong ibig niyong sabihin? We will act as a couple for as long as you need. Alangan niyang sinalubong ang mga mata nito hanggang sa ituro ng boss niya ang hawak. Nagtataka naman niya iyong sinundan ng tingin. Is that my coffee? Yes, Mr. Carpio. Nagmamadaling inilagay iyon ng dalaga sa ibabaw ng mesa ng boss. Napangiti si Luigi. You can go back to your work, Miss Darcy. Tumango siya at tumalikod pero hindi rin naawat ang sariling lingunin ng CEO. Nakangiti itong kumindat sa kanya. Iiling-iling siyang lumabas ng opisina. Hindi nga masungit ang bago naming CEO. Mukha namang may something. Kausap niya sa sarili. Nang makapasok sa department, ay natanaw ni Darcy sina Chad at Erica. Buong kumpiyansa siyang naglakad. Friend, totoo ba? Boyfriend mo si Sir Luigi? Impit na tanong ni Tetay nang maokupahan niya ang silya. Pinaligiran na rin siya ng mga kasamahan na nakiisyoso. Abang na abang ang mga ito sa kanyang sasabihin hanggang sa maalala niyang sinabi ng CEO. Kampante siyang tumango bilang sagot. Iba talaga ang beauty mo, friend. Si Tetay lang ang bukod tanging tumili sa kilig habang ang iba hindi makapaniwala ang reaksyon. Teka, paano kayo nagkakilala? Paano mo siya naging jowa? Sunod-sunod na usisa ng atat na kaibigan. Naging chatmate kami. Noong nasa Amerika siya, lagi kaming magka-chat. Sinulya pa ni Darcy ang mga kasamahan na nakikinig sa kanyang kwento. Sa anyo ng mga ito ay hirap na maniwala sa lumalabas sa kanyang bibig. Sinagot ko na para lang bumalik dito sa Pinas at pumalit sa pwesto ng lolo niya. Lakas loob niya pang dugtong. Natahimik ang lahat ng empleyado. Hindi kayo naniniwala? Gusto niyo bang mapagalitan ni Sir? Kagaya ng ginawa niya sa ex kong makapalang apog? Ginawa talaga ni Sir Luigi yun para sa'yo? Tanong ng isa. Nakataas ang isang kilay niya nang sulyapan ng dating nobyo. Oo, kahit tanungin niyo pa siya. Nag-iwas naman ng tingin si Chad na magkahalo ang hiya at takot. Mabilis na binalikan siya ng tingin ng mga katrabaho. Nakangiting tumango siya sa mga ito. Hindi niya inaasahang sandali lang nagbago ang kanyang buhay. Pakiramdam niya may ipagmamalaki siya kahit sila lang ng CEO ang may alam ng katotohanan. Halos lahat nakakapit sa braso ni Darcy habang palabas ng kumpanya. Dati hindi siya pinapansin ng mga ito. Ngayon ay gusto na siyang makaklose. Kasunod nila sina Chad at Erica na simangot. Nabiti ng paghakbang niya nang makita ang CEO na perpekto ang kabuuan habang nakasandal sa magara nitong kotse. Ngumiti agad dito nang siya ay makita. Hi love, mayabang niyang tinignan ng mga kasamahan. Bahagya siyang itinulak ng mga ito palapit sa boss nila. Nang magtagpo ang tingin nila nito, tila nawala ang lakas ng loob niya. Hindi rin niya alam kung ngingiti sa titig nito sa kanya. Out mo na? Sa tanong na yon, parang hindi ito umaakto. Kaya maliit na tumango ang ginawa niya. Huminto yata ang tibok ng puso niya nang kunin nito ang kanyang palad. Hindi naman naaalis ang mata sa kanila ng mga empleyado. We have a date tonight. Talaga po, sir? Nakangiting tanong ni Tetay. Yes. Sagot ni Luigi habang binalingan ng dalaga. Alangan naman ang mukha nito nang salubungin ng mata niya. Nakapag-decide ka na ba kung movie date or dinner date? Napakamot sa likod ng tenga si Darcy habang hindi alam ang isasagot. Nakangiti ang CEO nang bumaling sa mga empleyado. For tonight, anything she wants. She's the real boss. Let's go, love? Oo. Akmang bubuksan ng dalaga ang pinto ng kotse nang magsalita ang boss. Let Chad do that. Napalinga siya sa dating nobyo. Natuon din ang atensyon ng mga kasama rito. Open the door for my girlfriend, please. Utos ni Luigi. Dahil hindi nakakilos ang empleyado, ay seryosong nilingon ito ng CEO. Nagmamadaling lumapit si Chad sa sasakyan. Yes, sir. Napatingin si Darcy sa dating nobyo nang buksan nito ang pinto ng kotse. Iniwan niya ang mga kasamahan na halos lahat ay tulala. Nakalayo na sila sa kumpanya nang lingain niya ang CEO. Sir, pwede ho bang magtanong? Go ahead. Kaswal nitong sagot habang isang kamay lang ang hawak sa manibela. Bakit niyo ho ko tinutulungan? Nakakunot noo itong lumingon sa kanya. Tinutulungan? Oho. Ngumiti ito at sandaling binalikan siya ng tingin. Maybe you remind me of someone really close to my heart. Talaga ho? Ex niyo ho?
Iba rin talaga ang tipo ng lalaking to. Mahina niyang dugtong nang magbaling sandali sa bintana. Napangiti naman si Luigi nang marinig yun. Kamukha ko ho ba siya? Marahang bumagal ang sinasakyan nila nang itabi iyon ng CEO. Pinanood ng dalaga ang pagkuha ng cellphone nito sa bulsa. Sandali itong may tinignan. I left her back in the States. Kaya nung makita kita, napawi ang lungkot ko. Para namang hinaplos ang puso niya sa sinabi nito. Nahawakan niya pa ang sariling dibdib. Sino ho ba yan? Here. Nakangiting tinapat ng CEO ang cellphone sa kanya. Naglaho ang ngiti ni Darcy nang makita ang nasa litrato. Meet Amber, my fur baby. Isang poodle? Bulalas niya. Ibinalik na nito ang cellphone sa bulsa. Yeah, parehong-pareho kayo ng buhok. Hindi naman magawang mainis ni Darcy dahil sa nakitang cute na aso. Sir, hindi ko ho alam kung nagbago ng desisyon ninyo na ituloy ang pagpapanggap bilang boyfriend ko. Pero, idediretso ko na ho yung kakapalan ng mukha ko. Seryosong napatingin sa kanya ang boss. Gusto ko ho sana hanggat hindi nagsisisi ang lalaking yun sa panluloko sa akin. Magpanggap lang tayong magjowa. Napatingin si Luigi sa kamay na hinawakan ng dalaga. Papayag ho ba kayo? Napakurap si Darcy nang ilapit ng CEO ang muka sa kanya. Sure, but you have to do something for me. Dinala siya ng boss niya sa isang salon. Iniupo sa silya at hinarap sa salamin. Nakapalibot sa kanila ang ilang binabaing staff. Time for her glow up. Utos nito. Yes sir. Akmang aalis na ang CEO nang pigilan ito ng palad ni Darcy sa braso. Napatingin si Luigi sa kinakabahang dalaga. Anong gagawin ko rito? Maupo ka lang dyan. Hinawakan niya rin ang ibabaw ng kamay nito. I'll just be right at the back, okay? Dahan-dahang humarap si Darcy sa salamin, kasabay ng maingat na pagbitaw ng CEO sa kanya. Abala ang tingin niya sa mga binabaing abala sa likuran niya. May dalawa para sa kanyang buhok at dalawa rin ang nakatuon sa mukha niya. Sir, mula sa pagbabasa mula sa tablet, itinaas ni Luigi ang mukha niya. Ready na po si Miss Darcy 2.0. Pagbibigay alam ng stylist bago marahang inikot ang stool chair. Literal na hinangin ang buhok ni Darcy nang humarap. Asiwa ang naging ngiti niya nang haplusin ang madulas na buhok. Nakita niya ang maliit na ngiti ng CEO. Perfect. Anito, seryoso siyang napatitig sa boss. Kauna-unahang pagkakataong marinig ang papuring iyon. Nagkataon silang sabay na tumindig. Lumapit ito sa kanya na ikinakabog ng kanyang puso. Napaatras pa siya ng bahagya ng itaas nito ang mga kamay. Don't move. Mahinang wika nito bago maingat na inalis ang suot niyang salamin. Napapikit naman siya pagkatapos ay magmulat. Instead of this, you can wear contact lens so everybody can see your beautiful eyes. Napatango naman si Darcy habang iwas ang tingin dito. Gamit ang isang kamay, sinapo ni Luigi ang baba ng kaharap ng dalaga. Nagdugtong ang tingin nila. Confidence is the best accessory you can wear, so wear it. Lihim siyang nagbuntong hininga at tumango. Yes sir. Matapos manggaling sa salon, kumain sila sa isang restaurant, pagkatapos ay ihahatid pa siya ng CEO sa tapat ng kanilang bahay. Nahihiya siyang humarap dito. Sir, salamat po sa makeover at sa libreng dinner. Anything for you, Darcy? Sagot nito habang nakapamulsa. Ate, ikaw ba yan? Sabay silang napalingon sa binatilyo na manghang-mangha na pinagmamasdan ng kapatid. Ikaw nga ate. Isinalimpad niya ang magaan na buhok habang seryoso ang anyo na ikinangiti ni Luigi. Nagpalit ka na ba ng shampoo? Bakit naging ganyan ang buhok mo? Talagang madudulas ang butiki dyan pag nahulog. Mas gusto ko yung parang kurye-kuryente. Aray! Malakas na inakbayan ni Darcy ang kapatid. Halos pitpitin niya ang batok nito habang nakayuko. Kahit nerdo maganda ang itsura ko, lagi kang may hirit. Kaswal niyang sabi. Sir, mauna na ho ako. Sino ba yan ate? Bagong boyfriend mo? Hirap na tumingala si Junie. Tumahimik ka nga, boss ko yan. Kumurap naman ang mga mata ni Luigi. Ingat kayo sa pag-uwi sir. Tumango siya bago nakangiting sinundan ng tingin ang dalagang nanatiling akbayang kapatid. Halos mabali ang leeg ng lahat ng empleyado ng kumpanya sa parating ng mag-umaga. Tumutunog ang bawat hakbang ng takong ng babaeng naglalakad sa labi. Tuwid at nangingintab ang itim nitong buhok.
At nang sumalimpad iyon sa hangin, isa lang ang naging tanong ng lahat. Darcy Ann Bulokbok? Sadyang huminto ang dalaga sa gitna at nakangiting tumango. Ako nga, hindi kayo nagkamali. Mabilis na naglapitan ng mga ito sa kanya. Ang ganda mo na, hindi ka namin nakilala. Napatingin siya sa lumapit na mga lalaki. Napataas ang sulok ng labi nang makitang naghawi pa ng buhok ang isa habang nagpapaganda ng mata. Pwede bang makuha ang number mo? Presko nitong tanong. Napalinga ang dalaga sa isa pang lumapit. Sa akin mo dapat ibigay ang number mo. Ako ang nauna. Nagharap ang dalawang binata. Nagsimula ang mga itong magtalo. Napailing na lang siya nang maalala kung paano ang mga ito noon kutsain siya. Kumpiyansa niyang ipinagpatuloy ang paglalakad at iniwan ng mga ito. Mula sa itaas, pinanood ni Luigi ang dalaga. Habol tingin at puno ng kuryosidad ang mga empleyado rito. Napangiti siya ng maliit at nang mawala ang dalaga sa paningin, itinuwid niya na ang likod at humakbang. Pero natigilan siya nang makitang palapit ang kanina lang ay tinatanaw. Sir, ngiting-ngiting bati ni Darcy habang nagmamadali sa paglalakad. Pero dahil hindi sanay sa suot na mataas na heels, sumabit ang paa niya sa isa. Nanlalaki ang mata niyang mauuna ang mukha sa pagbagsak. Pumikit na lang siya hanggang sa may maramdaman siyang humawak sa magkabila niyang braso. Sa pagmulat, naroon ang gwapong mukha ng CEO. Nahigit niya ang hininga kasabay ng tila pag-ikot ng kanyang mundo. Ayos ka lang? Natigilan si Luigi nang matitigan ng mga mata ng dalaga hanggang sa bumaba ang tingin sa labi nito. You got your braces off? Marahang tumango si Darcy at alangang ngumiti. Matagal-tagal na rin po kasi ako nakasuot noon. Napangiti rin ang binata. Mas lalo lang naging maganda ang ngiti mo. Muling naghinang ang kanilang mga mata. Darcy? Magkapanonod silang lumingon. Agad siyang inalalayang itayo ng boss nang makitang nagtatakang si Erica kasama sina Tetay at Chad. Tulala ang mga ito bago lumapit ang kaibigan ng dalaga at sinipat-sipat ito ng tingin. Ikaw nga yan, my dear friend. I'm so happy for you. Napangiti si Darcy nang yakapin ng kaibigan. Ang ganda-ganda mo na. Tumalon-talon ito habang nanatili siyang yakap. Nakangiti namang pinanood ni Luigi ang magkaibigan hanggang sa mahagip ng tingin ng dating nobyo nito na pinagmamasdan ng dalaga. Nang kumalas si Tetay kay Darcy, binalingan niyang magkasintahan. Ganito talaga ang epekto pag nasa tamang tao ka na. Pasaring niya. Tingnan niyo si Erica, lalong naging haggard. Anong sabi mo? Akma itong lalapit nang mapatingin sa CEO-ng nakahalukip-kip. Nanatili sa kinatatayuan ang nagtitimping si Erica. Nakapagpariband ka lang ng buhok, hindi ka nagparitoke, kaya wag kang mayabang. That's enough. Seryosong putol ni Luigi. I don't want you to talk to my girlfriend that way. Natigilan naman ito. Get to work now. Yes sir, sagot ng lahat. Iginiya na si Darcy ng kaibigan na maglakad. Nalingon niya ang boss na walang emosyon na nakatingin sa dating nobyo. Salit-salita niyang tiningnan ng dalawang binata. Hindi lang tumuwid ang buhok mo, friend. Bumaba rin. Bulong ni Tetay sa kanya. Naglakad na ang boss kaya nasundan na lang niya ito ng tingin kasunod ang dating nobyo. Sir, itinaas ng CEO ang kamay. Otomatiko namang huminto sa pagsasalita si Chad na nasa harap ng mesa nito. Inilagay nito ang ilang patong ng mga papel. Take these documents to the sales department, sir, and this box in the storage area. Sinulya pa ni Luigi ang kahon sa ibabaw ng mesa bago tiningnan ng empleyado. May gusto kong sabihin. Sir, hindi ko po trabaho to. Nagrereklamo ka ba? Nagkatitigan ng dalawa. Sir, you can leave my company now. Susunod naman po ako. Kinuha ni Chad ang kahon at ipinatong doon ang mga dokumento. Nakasimangot itong lumabas ng opisina ng CEO. Nasaan kaya si Chad? Bakit hindi na siya bumalik sa department natin? Lunch break na ya. Baka kung anong ginawa ni Sir Luigi sa kanya sa loob. Mabilis na pinagpag ni Darcy ang dalawang braso. Tumigil ka nga, Tetay. Tumaas ang balahibo ko sa sinasabi mo. Hindi naman gagawa ng kung ano si Sir. Pagtatanggol niya. Hanggang sa maabutan nila si Erica at Chad sa hallway. Agad silang nagtago ni Tetay kung saan. Pawis at halatang pagod ang itsura ng dating nobyo. Alalay naman ito ng bagong girlfriend. Hindi mo naman trabaho yan. Siguradong pinag-iinitan ka ni Sir Luigi dahil sa weirdo at nerd na ex mo.
Daldal ni Erica. Nagkatinginan silang magkaibigan. Anong gagawin ko? Siya ang boss. Siya ang masusunod. Pati ang paglalampaso ng sahig dito, akong gumagawa. Reklamo ni Chad. Sinisingil na si Chad sa kalukuhang ginawa niya sa iyo, friend. Natigilan ito nang lingunin siya. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba masaya? Naawa niyang sinulyapan ng dating nobyo. Bagsak na ang mga balikat nito nang kunin ng map at timba paalis. Sa cafeteria sila nagdiretso at naroon si Chad na naglalampaso ng sahig. Sandali pa silang nagkatinginan. Halika na, friend. Umismid ang binabaing kaibigan nang igiya siyang maglakad. Sa isang lamesa sila umupo hanggang sa matanaw nila ang CEO. Nilapitan ni Luigi si Chad. Nakapamulsa nitong hinarap ang empleyado. Tinatamad ka na bang magtrabaho? Hindi po. Tumaas ang kilay ni Luigi. Good, because a lot of work is waiting for you. Opo, sir. Tumalikod na ang CEO. Nang may matanaw, napangiti agad ito. Itinaas ng binata ang kamay. You're having lunch? Tanong ni Luigi nang lumapit. Isang maliit na ngiti ang ginawa ni Darcy. Umupo sa tabi niya ang boss, kaya lahat ng atensyon ng mga tao sa cafeteria natuon sa kanila. Don't let me interrupt. Keep eating. Kaswal siya nitong sinulyapan. Sir Luigi, ano pong balak niyo kay Chad? Singit ni Tetay. Well, depende yun kay Darcy. Bumaling sa kanyang CEO. What do you want us to do with him? Sinalubong ni Darcy ang mata nito habang hindi makuhang sumagot. I'll ask him for our drinks, okay? Bago pa man makapagsalita, itinaas na ng CEO ang kamay. Lumapit naman sa mesa nilang dating nobyo na nagpupunas pa ng pawis. Ano po yun, sir? Hinawakan ni Luigi ang braso ng katabing dalaga. Can you get us a drink? Nagtama ang mga mata ng dating magkasintahan. Anong gusto mo, Darcy? Ako, mango juice. Request ni Tetay. Make it 3. Kaswal na utos rito ng CEO. Opo. Wala sa sariling sinundan ng tingin ni Darcy si Chad. Nasulya pa naman ito ng CEO. What's wrong? Seryosong tanong ni Luigi. Sakbit na ni Darcy ang bag pauwi. Hanggang ngayon, malayo pa rin ang kanyang iniisip. Mabagal ang naging lakad niya nang makita kung sino ang makakasalubong sa hallway. Huminto ang dating nobyo sa tapat niya. Alam mo bang pinag-iinitan ako ng boyfriend mo? Matapang niyang sinalubong ang mga mata ni Chad. Masaya ka na? Dagdag pa nito. Oo, hirap man, tinapangan niyang boses. Pinahirapan mo rin naman ako dati, di ba? So ano ngayon ang pakiramdam ng minamaliit ka ng harap-harapan? Ganyan ang ginawa mo sa akin noon. Naalala mo? Kung tutuusin, sobra pa nga sa nararanasan mo ngayon. Nagreklamo ba ako sa'yo? Umiling si Chad habang sarkastikong nakangiti. Hindi lang itsurang nagbago sa'yo, pati na rin yung ugali mo. Nakangiti si Darcy nang seryosong itapat ang mukha sa dating nobyo. At dahil yun sa'yo, matapang niyang pinakatitigan nito sa mga mata. Ang masamang pagtrato mo sa akin, mararanasan mo rin. Taas noo niya itong nilampasan. Nang makalabas ng kumpanya, nanggigilid ang mga luha ni Darcy na napahawak ang isang kamay sa dingding. Agad na lumapit si Luigi sa dalaga. Are you okay? Pilit siyang tumango nang nakayukong magpunas ng luha. I'm sorry, I couldn't help but overheard your conversation. Napaangat ng tingin si Darcy sa kaharap. Doon lang nagtagpo ang kanilang mga mata. I'm proud of you. Maliit na napakunot noo ang dalaga. Natuto ka ng lumaban. Nakita ni Luigi ang lihim na paghinga nito. Why aren't you happy? Tumanaw si Darcy sa malayo. Hindi ko rin alam, sir. Hindi ko magawang matuwa habang nahihirapan si Chad. Sarkastiko ang naging ngiti ng CEO. Siguro dahil ganoon mo siya kamahal. Seryosong pinagmasdan ni Darcy ang kaharap at hindi niya alam kung tamang nakikita niyang inis dito. I'm here to help you make him see and realize kung anong maling nagawa niya at kung anong pinakawalan niya. Natigilan ng kusa si Luigi nang matitigan ang mga mata ng kaharap at inosente iyong pinagmasdan. Never mind. Ani ng binatang umiwas ng tingin. I have to go. Dagdag nito bago tumalikod. Nasundan na lang ng tingin ni Darcy ang boss bago tuluyang naglakad palabas ng kumpanya. Mabagal ang pagmamaneho ni Luigi habang sinundan si Darcy na naglalakad sa tabi ng kalsada. Napasimangot siya nang maalala ang pag-aalala nito sa dating nobyo. Doesn't she get it?
Nawala sa kanyang tangang Chad na yun. Nawala sa kanyang tunay na kagandahan na kayang ibigay ng mundong to. Mahina pa niyang dugtong. Kumurap ang mga mata niya nang makitang binigyan ni Darcy ng pagkain ang ilang batang pulubi sa daan. Napaseryoso siya ng pagmasdan ng mukha nito. Napalingon lang si Luigi sa unahan nang may marinig na busina at huli na para makabig niya ang manibela. Napalingon si Darcy sa sasakyang babangga. Parang binundol ng kaba ang kanyang dibdib nang makitang CEO na sakay ng kotse. "Sir Luigi!" Nag-aalalang sambit niya. Mataas ang tahip ng dibdib ng binatang hawak ang manibela. Nakatuon ang atensyon nito sa unahan ng kotseng umuusok. Nagmamadali namang lumapit sa sasakyan si Darcy. "Sir Luigi, ayos lang po ba kayo?" Natauhan lang si Luigi sa boses na iyon. Nilingan niya ang kabilang bintana at naroon si Darcy, puno ng pag-aalala sa kanya. "Hoy, magpapakamatay ka ba ha?" Napatingin ang dalaga sa may-ari ng sasakyan na nakabanggaan ng boss niya. Galit itong bumaba ng sasakyan. Akmang lalapit ito sa pinto ng kanyang harangin. "Sandali lang ho. Umalis ka dyan." Hiyaw nito. Napataas naman ang kanyang balikat. Hawak pa ni Luigi ang ulo nang mabilis na bumaba ng kotse. Hinawakan niya sa braso ang dalaga para ilayo. Siya ang humarap sa nakabangga. Akma pa lang itong sisinghal nang kunin niya ang wallet pagkatapos ay iabot ang ilang pera. "Kung kulang pa, sabihin mo lang." Nilinga niya ang sasakyan nito. "Kung tutuusin, mas malaki ang sira sa kotse ko." Kinuha naman ng lalaki ang pera at binilang. "Sir," tiningala ni Darcy ang CEO. "Kailangan niyong pumunta sa hospital." "No, hindi na. I'm fine." Natigilan si Luigi nang hawakan siya nito sa braso. "Sir, hindi pwede. Dadalhin ko kayo sa hospital." At nang sandaling yon, habang nakatitig ang binata rito, alam niyang sa loob, iba ang nadarama niya para sa babaeng kaharap. Agad na tumayo si Darcy nang hawiin ng nurse ang kortina sa isang ward matapos dalhin ng boss sa malapit na hospital. "Kamusta po si Sir Luigi?" "Nagamot na ang ilang sugat niya. Mamaya darating si doktora para i-check siya." "Sige po, salamat." Dahan-dahan siyang lumapit sa ward. Naroon ang CEO, nakaupo sa kama at may maliit na benda sa gilid ng noo. "Sir?" Nagtaas ito ng tingin. Nang makita siya, umiwas din ang mga mata nito. Kahit alangan ay pumasok siya sa loob. "Kamusta ang nararamdaman niyo?" "I told you I'm okay. Hindi na sana tayo nagpunta rito." Sandaling tumaltak si Darcy. "Sir, malakas ang banggaan niyo kanina. Anong malay natin kung may internal injury pala kayo? O kaya may bali sa ribs na hindi niyo malang nararamdaman." "Ganyan kalala ang inaasahan mo nga abutin ko?" Natigilan lang siya nang inis itong sumagot. "Mabuti na hong makasigurado tayo na ayos lang talaga kayo." Nakita niya ang tila na walang yamot nito. "At saka, ano ho bang ginagawa niyo sa kalsada na yun? Eh hindi naman doon ang daan niyo pa uwi." "So what are you implying, na sinusundan kita?" Dugtong ni Luigi nang peking matawa. "Bakit niyo naman ho ko susundan?" Balik tanong ni Darcy. Ang CEO naman ang napahinto. Magkapanunod silang lumingon sa doktora na pumasok at nakatitig sa hawak na medical board. "Mr. Carpio?" Nagtaas ito ng muka at tiningnan ng kanyang boss. Nang ilipat ng dalaga ang mata, nakita niya ang pag-angat ng tingin ng CEO. "Aryan?" Lumapit ang doktora sa kama nito. "Luigi, ikaw na ba yan?" Tanong pa nito nang makahulugan ng ngiti. "Kung hindi ko pa nakita ang pangalan mo, hindi kita makikilala." Napakunot noo si Darcy sa tono ng doktora. Sinulyapan niya rin ang boss at nagtatagisa ng mga panga nito. "Nasa na ang chubby Luigi ha?" Napakurap siya sa narinig sa nakangiting doktora. Bago nabaling ang atensyon sa CEO na tumindig. "Sir, let's go." Tanging sabi nito. Wala siyang nagawa kung hindi ang alalayan ng boss niya. Huminto pa ito sandali at sinulyapan ng doktora. "Hindi pa kita na-check up, Mr. Carpio." Walang emosyon itong pinagmasdan ni Luigi. "I'm fine. I don't need to bother." "But you can't go out without." "I will sign the waiver." Alanganing sinulyapan ni Darcy ang dalawang kaharap niya. Pinakiramdaman ng tensyon sa pagitan ng mga ito. "Umalis na tayo dito." Hawak ng boss niya ang palad nang tuluyang lumabas ng ward. Mabilis ang paglalakad nito sa hallway. "Sandali lang, sir." Mataas ang paghinga nito nang lingunin siya. "Ako na lang magsasign ng waiver ninyo."
Yes, please. Huminahong sagot nito. Bumaba ang mga mata ni Darcy sa kamay niyang hawak nito. Doon lang marahang bumitaw ang CEO. I will wait for you outside. Bilin pa nito bago tumalikod. Nag-iisip niyang sinundan ng tingin ng binata. Tanaw-tanaw niya ang mga kamay nitong nakabilog habang naglalakad palayo. Ma'am, nilingon ni Darcy ang nurse. Nasaan na po ang pasyente? Lumabas na po siya. Po? Pipirma na lang po ako ng waiver niya. Dito po tayo. Nagpatiunang maglakad ang nurse na kanyang sinundan. Nakita mo ba kanina si Luigi? As in, Gianluigi Carpio? Oo, yung chubby nung college tayo. Huminto ang hawak na ballpen ni Darcy. Kasalukuyan siyang nasa nurse station at naroon sa harap niya ang nagkukwentuhang mga nurse. Oo, nakita mo ba siya kanina? Hati na siya ngayon. Nakita mo yung matitigas niyang muscle sa suot niyang polo? Hindi na siya katulad noon na mataba at makapalang salamin. Nagtawanan pa ang mga ito hanggang sa maalala niya ang hindi maipaliwanag na emosyon ng CEO kanina. Do you remember those times nung niloloko natin siya kasama si Doktora Aryan na gustong-gusto siya? Oo, kawawa nga si Luigi noon. Ginamit lang ni Aryan. Patuloy ng mga ito. Sa paglabas ng hospital, sumakay agad siya sa passenger seat ng kotse ng boss. Tahimik naman itong nagmaneho. Hindi niya maumpisahan ng itatanong dahil hindi niya alam kung paano iyon sisimulan. Kaya isang mabigat na paghinga na lang ang pinakawalan niya. Inihinto naman ni Luigi ang sasakyan. May gusto ka bang malaman? Basag nito sa katahimikan. Natitigan lang ito ni Darcy. I was like you. Katulad mo rin ako dati. I know how it feels to be teased, mocked and bullied. Sinalubong ng CEO ang tingin niya. Yun ang naranasan ko dito sa Pilipinas. At nung magpunta ako sa States, sinimulan kong magbago. Mapait itong umiti. Alam ko ang pinagdaanan mo. And that's the reason why I choose to help you. Hindi ka ba nagsisisi? Ako ang nagpapaalala ng lahat ng masasakit na nangyari sa'yo. Patuloy ng dalaga. Inabot ni Luigi ang kamay niya. Magsisisi ako kung hindi kita tinulungan ng araw na yun, Darcy. Salamat, Luigi. At habang nakatingin siya sa mga mata ng binata, naisip niyang kung hindi ito ang nahila niya noong araw na yun, tuluyan siyang makukulong sa pangungutya ng dating nobyo at ng ibang tao. Hindi lang siya nito iniligtas sa kahihiyan, iniligtas din ito ang puso niyang masaktan. Huminto ang mga paa ni Darcy nang matapakan ng map na hawak ng dating nobyo. Seryoso niyang sinalubong ang mga mata nito. Pasensya na, hindi ko nakita. May mga report paper sa department natin. Dalhin mo sa CEO's office. Bumili ka na rin ng kape at magdala ka ng kahon ng ballpen sa marketing department. Dugtong pa niya. Pati ba naman ikaw? Parang boss na rin. Nakangisi nitong tanong. Tinaasan niya ito ng kilay. Sumunod ka na lang. Huwag ka na magtanong. Akmang mangangatwiran si Chad nang matanaw ang CEO na parating. Panalo ka na. Pagsuko nito, naglakad si Darcy. Sa hallway, nakasalubong naman niya si Erica. Nilampasan niya na ito nang biglang magsalita. Masaya ka na ba ha? Napahinto naman siya. Hindi mo ba nakikita si Chad? Nakakunot noong sinalubong niya ng tingin si Erica. Hirap na siya. Ginagawa niyang hindi naman niya trabaho. Hindi na siya makapagtrabaho sa department natin. Dahil dyan sa power tripping ng CEO. Seryoso niya itong tinitigan. Anong gusto mong gawin ko? Ang gawin mo, sabihan mo yung boyfriend mo na huwag pag-iinitan ng boyfriend ko. Natawa si Darcy na ikinakunot noon ni Erica. Buisit itong humalukip-kip bago lumapit sa kanya. Anong nakakatawa? Akmang itutulak nito ang kanyang noo nang hagipin niya ang kamay nito at pinisil. Bitiwan mo nga ako, nerd. Baka masira ang fake nails ko. Kagagaling ko lang sa nail salon. Tili ni Erica. Huwag na huwag mong ilalapat ang kamay mo sa akin. Dahil sa susunod, baka hindi mo na malagyan ng fake nails yan. Binalya niya si Erica kaya napaupo ito sa sahig. Hawak nito ang kamay habang hindi makapaniwalang nakatingala sa kanya. Ang lakas ng loob mo. Bakit? Dahil boyfriend mo ang CEO? Kaya ka umaarting may-ari ng kumpanya? Seryoso niya itong tinitigan. Erica, CEO man si Sir o hindi, pupulutin ka pa rin sa sahig. Dahil marami ako napagtanto nang makilala ko siya. Ang mga tulad mong bully, dapat nilalabanan para magising sa katotohanan na hindi naman talaga kayo ang matapang at malakas. Ikaw, si Chad, at ang lahat ng mga bully ang tunay na mahihina.
At wala rin akong kasalanan kung mararanasan ng boyfriend mo ang karma niya. Nakataas ang isang kilay na hinagod ni Darcy ng tingin si Erica mula ulo hanggang paa. Ngayon lang siya nakaramdam ng galit sa ilang beses na pangmamaliit nito sa kanya. Pakiramdam niya rin, lumuwag ang kanyang puso at gumaan ang mga dinadala. "Come in," sambit ni Luigi nang marinig ang katok sa pinto. Nanatili siyang nakayuko sa binabasang papel. "Sir?" Sa pamilyar na boses na yon, nagtaas siya ng muka. Ngumiti sa kanya si Darcy. "Good morning, sir." "Good morning. Kakamustahin ko lang ho sana ang sugat nyo. I'm okay now." Nakakailang nakatahimikan ang pumuno sa loob ng opisina hanggang sa ipatong ni Darcy ang kape sa ibabaw ng mesa ng CEO. "Para po sa inyo." Napangiti si Luigi nang makitang nakasulat sa paper cup ng kape, "Mr. Americano." Saad ng dalaga. Nagtaas muli ng tingin ng CEO. "Salamat ho sa lahat. Marami akong natutunan sa inyo." "Really? Katulad ng ano?" "Ang wag hayaan ng ibang tao na ibaba ako." Nababasag na tinig na sabi ni Darcy. Pilit siyang ngumiti sa harap nito. "Noon pa man na nag-aaral ako, akala ko masasanay na lang ako sa mga sinasabi ng iba tungkol sa kung anong itsura ko. Nung nakilala ko si Chad, ang akala ko rin natagpuan ko ng taong tatanggapin ako, pero hindi iyon ang nangyari. At hindi ko yun malalaman kung hindi niyo ako tinulungan. Pakiramdam ko, nakatagpo ako ng taong pwede kong sabihan ng lahat." Napangiti ang binata. "Kaya sir, wag rin kayong minsang mag-aalangan na magsabi ng nasa loob niyo sa akin." Napakurap ang mga mata ng CEO. "Yung tungkol sa pinagdaanan niyo noon, humahanga ko na hindi kayo naging katulad nila. Nag-iba man ang itsura ninyo pero hindi ang kalooban ninyo. Sa inyo nakatagpo ako ng kakampi." Tumayo si Luigi. "Why are you saying this to me now?" Dahan-dahan itong lumapit sa dalaga. Kinakabahan namang napaatras si Darcy. Sa patuloy na pag-atras, napasandal siya sa dingding. Akma siyang magtutungo sa kabila, pero ipinatong nito doon ang kamay. Nang magbaling sa kabila, ganoon din ang ginawa nito para kulungin siya sa kinasasandalan. Abot-abot ang kaba nang itaas niya ang mukha niya. "Are you trying to make me fall for you?" Sandali pa siyang napapikit sa pagdampi ng mabango nitong hininga. Mabilis siyang umiling. "Hindi sir, nagsasabi lang ho ako ng totoo." Naiatras niya ang muka nang mas lumapit ang CEO sa kanya. Ibinaba nito ang mga kamay. Napahawak naman ang mga palad niya sa dibdib nito. "Then, why am I falling for you?" Seryosong dugtong ng boss. Nagtagpo ang kanilang tingin at nang abutin ng boss ang labi niya, ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Sa pagmulat ni Darcy, ay marahan na paglayo ng CEO. Mabilis siyang naglakad paalis habang hawak ang labi. "Darcy," tawag ni Luigi pero dire-diretso itong lumabas. Naiwang mag-isa ang binata sa loob. Dahan-dahan itong inukupahan ng silya bago napabuntong hininga. "Wow Darcy, mas lalo kang gumaganda." Napakunot noo ang dalaga nang pumasok ng kumpanya kinaumagahan kasabay si Tetay. Ganoon na rin ang ilang kasamahan. Ganyan talaga pag in love. Segunda ng ibang kasamahan. "Hindi ba sabi ko sa'yo noon, may tao kang makikilala na para sa'yo at mamahalin ka ng buong buo? Si Sir Luigi yun." Saad ni Tetay. Naalala ni Darcy ang paghalik ng CEO sa kanya sa opisina. Pakiramdam niya ngayon, pagkatapos ng masalimuot niyang pinagdaanan, may rason na siyang umiti at maging masaya. Hanggang sa makita niya si Erica, sakbit ang bag at may hawak na envelope. Napahinto ito ng magbulungan ng mga kasamahan nila. "I finally resigned. Happy now?" Patamad nitong tanong sa kanya. "Tumalon ka na sa saya." "Hindi mo naman ako katulad." Awat ni Darcy dito. Huminga ng malalim si Erica. "Okay, fine. Hindi ko alam na kayo ni Chad noong niligawan niya ako. Nilinaw ko kung sino ka sa buhay niya at sinabi niyang wala kayong relasyon. But it is still my fault for not asking you about it. Hindi sana tayo umabot sa ganito." Inaya ko rin siyang mag-resign pero ayaw niya. At hindi ko alam ang dahilan kung bakit. Diretso siya nitong tinitigan. "Just to end this, I'm sorry about what happened." Tuluyan na siya nitong nilampasan. Nilinga na lang niya si Erica. Naroon ang pagluwag ng loob niya. Hindi dahil umalis na ito, kung hindi dahil sa paghingi nito ng tawad sa kanya. "Okay ka lang, friend?" Untag ni Tetay. Tumango siya ng maliit. "Tara na." Iginiya siya ng kaibigan na maglakad.
Napako ang mga paa niya nang makitang naghihintay sa labas ng department nila ang CEO. Sandali silang nagkatitigan. "Good morning, sir." "Mauna na kami, Darcy." Paalam ni Tetay. Nang makapasok ang mga empleyado sa loob, lumapit ang boss sa kanya. Hindi niya pa alam kung paano sasalubungin ang mga mata ng kaharap, buhat sa pagdidikit ng kanilang mga labi. Nag-resign na raw si Erica? Tumango naman ang CEO. "I received her email early in the morning." Sinilip ni Luigi ang mukha ng dalaga. "Why?" Agad na umiling si Darcy. "Hindi ko naman gustong umabot sa ganito." Lihim na napahinga ang binata habang pinagmamasdan ito. Alam niyang hindi ito kasing sama ng ibang tao. Hanggang sa aksidenteng mapatingin siya sa labi ng dalaga. Naalala niya ang paghalik dito. "May sasabihin pa po ba kayo?" Tanong nito nang itaas ang muka. "Wala. Sige ho, magtatrabaho na ako." Nang humakbang ito, mabilis na nagsalita ang CEO. "I need to tell you something. Magkita tayo after work." Napatitig si Darcy sa boss. Ngumiti ito ng maliit. "Hihintayin kita." Tumango naman siya. Napangiti siya nang panoorin itong umalis. Akma na siya muling hahakbang nang makita niya si Chad. Matamlay ang mukha nito habang malungkot siyang pinagmamasdan. "Pwede ba tayong mag-usap?" Hapon na nang maghintay si Luigi sa labas ng kumpanya. Natanaw niya ang kaibigan ni Darcy kaya inalis niya ang pagkakasandal sa kotse. Hinahanap ng mga mata niya ang dalaga. "Sir? Where's Darcy?" Alangan ng ngiti ni Tetay. Nauna na pong lumabas ng kumpanya. Kasama niya po si Chad. Mahina pa nitong patuloy. Parang may tumusok sa puso niya sa narinig. Nang makitang pinagmamasdan siya ng mga kaharap, pilit siyang tumango. "I'm going, salamat." Mabilis siyang pumasok ng sasakyan. Mahigpit niyang hinawakan ng manibela habang nagmamaneho. "Pwede ba akong humingi ng isa pang pagkakataon? Dahil ngayon ko lang napagtantong mahal kita, Darcy." Tiningnan ng dalaga ang kamay na hinawakan ng dating nobyo. Kasalukuyan silang magkaharap sa restaurant nito. "Hindi ako sumama kay Erica dahil ikaw ang pinili ko. Kung parang nakuryente ang buhok ko at may suot akong makapal na salamin, yan pa rin ba ang sasabihin mo?" Tanong niya rito. "Ano? Kaya mo lang sinasabi yan dahil maganda na ang nakikita ng mga mata mo at hindi yan ang kahulugan ng pag-ibig na alam ko." Natigilan naman ito. "Nung niloko mo ko, kasabay nung naglaho na ang pagmamahal ko para sa'yo. Darcy, tapos na ang lahat sa atin, Chad. Totoo ba talaga ang relasyon ninyo ni Sir Luigi?" "Hindi." Napakunot noo ito sa sagot niya. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya totoo sa akin. Oo, nagpapanggap lang siya, pero hindi ang pagmamalasakit niyang tulungan ako. Sarkastikong ngumiti si Chad. "Nakuha ko na. Ayaw mo na kasi siya na ang gusto mo." "Bakit? Hindi ko ba pwedeng magustuhan ng taong ipinakita ang halaga ko? Walang-wala ka kung paano niya ako itrato." Kinaumagahan, napahinto sa paglalakad si Luigi sa loob ng kumpanya. Natanaw niya ang papalapit na si Darcy. Nakasuot na ito ng salamin. Bumalik na rin ang kulot nitong buhok at kung paano itong manamit, katulad noong unang beses niyang makita. Akma siyang mag-iiba ng direksyon nang harangin ito. "Good morning, Mr. Americano." Masigla nitong bati nang iabot ang kape. Kinuha niya iyon nang hindi tinitignan sa mga mata. "Sir, hinintay ko kayo kagabi. Sabi niyo may sasabihin kayo sa akin." Seryosong humarap siya rito. "Nag-resign na si Chad." Natigilan naman si Darcy. "Bakit nandito ka pa rin?" Dugtong ng CEO na ikinalinya ng kanyang noo. "Bakit? Saan ho ba ako pupunta?" "Hindi ka ba sasama sa kanya?" Mas lalong naguluhan ng kanyang anyo. "I know nag-usap kayo ni Chad. Gusto mo pa rin siya, di ba?" "Bakit nag-resign pa rin siya? Tinanggihan ko siya." Napahinto si Luigi. "Hindi ko na tinatanggap ang pakikipagbalikan." "Bakit? Ano sa tingin niyo, sir?" Nagkatitigan ng parehong seryoso nilang mga mata. "Nandito ako dahil masaya ako rito. Nanatili ako dito dahil nandito ang taong nagpakita kung paano dapat ako itrato." Dugtong ni Darcy. Nang maaninag ni Luigi ang ngiti sa labi ng naiiyak na dalaga, hinapit niya ang bewang nito't hinalikan. Lahat ng empleyado pinanonood sila. Sandali, inilayo ng may luhang si Darcy ang labi ng CEO pero hawak pa rin ito ang kanyang bewang. Nakakahiya, ang daming tao. "So what? Would it be wrong to show how much I love you?"
Mahal mo ko? Ngumiti si Luigi. Isn't it obvious? Puno ng pagmamahal na pinagmasdan siya nito. I love everything about you, Darcy. Pinunasan ng binata ang kanyang luha. At masaya akong nandito ka. I'm thankful I met you on that ordinary, yet special day. Because it has brought us today, right here, in this beautiful moment. And I promise to take care of you, protect and love you with all of my heart. Hinalikan niya sa noo ang babaeng minamahal. Hinawakan naman ni Darcy ang kamay ng lalaking tinanggap kung sino siya. Makalipas ang ilang taon na relasyon, dinala siya sa Amerika ni Luigi para ipakilala sa pamilya na naroon. Pagkatapos ay muli silang bumalik sa Pilipinas para magpakasal. Sa nangyari sa buhay pag-ibig ni Darcy, isa lang ang kanyang napatunayan. May mga taong makakakita at magpapahalaga ng tunay na ganda nang bihira lang ang nakakakita. At hindi iyon nababase sa itsura o kolorete sa muka.